Papunta na nga kami ng St. Luke's mga kuis. Sinabihan ko si Mrs. Kuis na wag nang sumama kasi ako lang naman yung magpapacheck up. Pero sumama pa din siya. Naalala ko wedding anniversary pala namin kahapon kaya siguro sumama siya. Hindi kasi kami nakalabas nung mismong araw ng anniversary. For sure mag-aaya na naman to kumain sa labas pagtapos ng check up. At ito na nga, palabas na kami ng C5. Sabado na ngayon pero parang napaka-traffic pa din. Ang pagkakaalala ko hindi naman ganun ka-traffic tuwing Sabado dito sa C5. Huwag na kayo magalit, bike lane muna tayo. Sa totoo lang sayang talaga tong lane na to. Gaya kasi sila ng gaya sa ibang bansa pero di nila iniisip yung luwag ng kalsada sa ibang bansa compare dito sa atin. Compare sa dami ng mga sasakyan araw-araw. Totoo yun mga kuis. At yun na nga kaya pala traffic may banggaan pala na naganap. Lagi tayong mag-ingat mga kuis. Dapat laging defensive driving. Sabi nga nila di bali ng mabagal, mahalaga, safe at makakarating din. Bugot pa nga, ay siya basta laging mag-iingat mga kuis. Bilisan na nga natin ang biyahe at sobrang init. At baka iba pa ang mag-init. Bakit na nga kami ng parking mga kuis? I-guide ko na kayo mga kuis kung pupunta kayo dito para di na kayo maligaw. Kasi nung unang punta namin dito, talaga nga namang hindi namin alam kung saan kami pupunta. Basta pagpasok nyo ng St. Luke's, makikita nyo agad yung paakyat na parking nila. Kagandahan sa parking ng St. Luke's, laging may nag-a-assist na mga guards. Paikot lang din naman yung parking nila paakyat. At yung parking ng mga motor ay sa 5th floor, bandang kaliwa. Pagdating namin sa parking, unusual agad kasi ang daming nakapark. Ibig sabihin, madami ngayong tao sa St. Luke's. Madalas kasi ilan lang talaga mga motor na nakapark doon. Papasok na nga kami ng elevator. Social talaga ng St. Luke's, meron din silang elevator operator. Hindi din kayo mahihirapan mga kuis kasi bawat floor ng parking nila may elevator. Pero tandaan nyo, basta motor sa 5th floor lang yung parking. Pag nakasasakyan naman kayo mga kuis, kahit anong floor pwede nyo gamitin. Yan ay isang guide lang naman mga kuis. Pero wag nyo nang subukan. Stay healthy lang lagi mga kuis. Pagbaba nga namin ng parking, naalala ko, sabot na pala magbabayad ng parking fee. Nasanay kasi kami dati na kung saan kumuha ng ticket, doon din magbabayad ng exit. Naiwan tuloy namin yung ticket sa motor. Aakyat uli at bababa para makapagbayad, tas aakyat ulit. Hindi na nga napagod. Dito na nga kami dumiretso sa PET Center. Kahit kailan talaga nakakalito yung entrance nila dito. Yung nakasanayan nating entrance na nasa kanan, dito sa PET Center, yung entrance nila nasa kaliwa. Yung exit naman nila nasa kanan. Kaya kung di ka talaga magbabasa, mali talaga yung mapapasok mo. Parang yung pagpasok sa eksena ng ex mo, maling-mali. At pagpasok nga namin, naghiwalay na kami ni Mrs. Kuis. Siya na nga kukuha ng LOA ko at diretso na ako sa laboratory para magpa-blood test. Buti na lang sumama si Mrs. Kuis para mas mabilis yung magiging proseso. Nandito na nga ako sa loob kung saan gagawin yung procedure. Hindi ko kasi agad nilabas yung camera kasi bawal kaya nagpaalam muna ako. Nung sinabi na lang okay, saka ko nilabas yung camera. Bago ka kasi pumasok dun sa room, meron ka kagad makikita na no video, no picture, at no voice recording. After nga kukuhaan ng blood, nagpa-shoutout pa sila sir. Shoutout nga pala kila sir, di ko na natanong yung mga names nyo, pero shoutout po sa inyo. Legit na mababait ang mga doctors at nurses ng St. Luke's. Naalala ko tuloy, yung nagpa-test ako para sa hika. Yung nurse na nag-assist sa akin, sinasabayan pa yung paghinga ko with matching sabay yung palakpak sa paghinga. Na-imagine nyo ba mga kuis? Still praying and hoping sa mabilis na paggaling. So, punta na tayo ng 18th floor. Sundan na natin si Mrs. Kuis doon kasi kumuha siya ng LOA ko para sa doctor kasi follow-up check-up, another medicine na naman mga kuis na ibibigay ni Doc. At habang hinahanap ko yung room ni Doc, naligaw-ligaw pa ako. Paikot-ikot ako, yung iba nakatingin na sa akin kasi ilang beses na ako dumaan. After ng ilang beses ko pabalik-balik, natunton ko din kung saan yung room ni Doc. At sakto din naman pagdating ko sa room ni Doc, siya din dating ni Mrs. Kuis, dala yung LOA ko. At dito na nga magaganap ang pinakamahabang oras na paghihintay. Gaya ng ex mo na pinaghintay at pinaasa ka lang. Charis! Around 11:30 nung naibigay ko yung LOA ko sa sekretary ni Doc. Time check muna tayo mga kuis. 1:18 PM na pero di pa din tayo tinatawag. Ibig sabihin sobrang dami talaga nang nagpapa-check up ngayon. Time check ulit tayo, 2:56 PM na kakatapos lang natin kausapin si Doc. Yung antagal mo naghintay tapos wala pang 5 minutes tapos ka nakausapin ni Doc at ibigay yung panibagong reseta ng gamot. Pero iba pa din yung ex mo, di ka lang pinaghintay, pinaasa ka pa. After nga namin kay Doc, dumiretso na kami sa pharmacy. Sa loob lang din naman ng St. Luke's yun. Kaso wala daw sila available na gamot na kailangan ko kaya lumabas na din kami agad. Sobrang hirap magkasakit ngayon mga kuis, sobrang mamahal ng gamot. Kaya stay healthy lang lagi. Totoo talaga yung nasa huli ang pagsisisi. Sobrang abuso sa katawan ng kabataan, enjoy now, suffer later. Gaya nga ng sabi sa hula mga kuis, nag-aaya ng kumain si Mrs. Kuis, gusto daw niya ng shawarma rice. Buti na lang at merong Turks na malapit sa St. Luke's. Patawid na nga kami dyan mga kuis. Kaso sa ilang years of existing niya sa mundo, hindi pa din siya marunong tumawid. Di tulad ng ex mo kung saan na nakatawid. May mga tao talaga na kahit anong tanda, hindi matutututong tumawid ng safe. Hindi din natin sila masisisi kasi kahit anong ingat din natin, meron at meron ding hindi maingat sa kalsada. Hugot pa nga at
Pagpasok nga namin ng Turks, naghahanap siya ng shawarma rice na nasa styro. Kaso ang available lang yung nasa cup. Hindi pa nga nag-iinit yung puwet namin, okay na daw yung order namin. Mabilis lang, ikaw ba naman mag-order ng 2 cup lang mabilis talaga yun. After nga namin sa Turks, tatawid na kami sa kabila at sa Pancake House, doon na kami kakain ng lunch. Doon na kami mag-celebrate ng anniversary namin mga quiz. Huwag nyo kalimutan mag-celebrate ng mga special days nyo mga quiz kahit simple lang. Hindi naman kailangan bongga, hindi kailangan sosyal, hindi kailangan na madaming pera. Kahit sa bahay lang kayo okay na. Pagdating namin, nag-order na din kami agad, gutom na talaga. Dahil di naman ako mahilig sa karne, doon tayo sa isda. Healthy living na talaga mga quiz. Sakto lang din naman yung in-order namin, tamang rice at ulam lang. Buti nga at saglit lang dumating na din yung order namin. Di tulad ng ex mo, pinaghintay ka na matagal. Maya dumating na din yung sa takeout. At hindi pa nga kami tapos kumain, nagpapabill out na agad kami. Ganon talaga kami mga quiz pag nakain sa labas. Para pagkatapos kumain, konting pahinga batch na agad. Mga tila mga quiz. Sabi ko nga kay Mrs. Quiz, sa bahay na lang kami. Nagkataon lang talaga na gutom na din kami. Galing pa akong fasting. 12 midnight yung huling kain namin. Tapos 2 AM yung last inom ko ng tubig. Mag 3 PM na nung natapos ako mag-check up kaya sobrang lipas na din sa gutom. Alam ni Mrs. Quiz na mas gusto ko mag-celebrate sa bahay kaysa kumain sa labas. Inisip ko na lang din na ngayon lang ulit kami kumain sa labas. Isang beses lang din naman to sa isang taon, pagbigyan nyo na. Tapos na nga kami kumain mga quiz. Saglit lang din kami kumain dahil anong oras na baka abutin pa kami ng gabi sa daan. Yun lang mga quiz, salamat sa panonood. Stay healthy and ride safe always.